Maayong gabi sa inyong tanan. Salamat sa oportunidad mag-share sa inyo mahitungod sa Biblical Revival. Last week, nagsugod ta sa spiritual immaturity o Biblical Revival gikan sa spiritual immaturity. Kita nagtan-aw o nagtuon sa Hebrehanon 5 ug 6, Hebrews 5 and 6. O ang akong point o ang atong point sa Hebrews 5 and 6, wala ikaw mako-revive sa ugalingon. Diyos lang ang mako-revive sa imo. Mas maayo na dili ta musugot na kita mag backslide o kita mahitabong spiritually immature. Mas maayo na padayon kita mag-alagad sa Diyos o mulakaw sa balaan ng espiritu, kuyog sa balaan ng espiritu para dili kita kinahanglan og revival, mas maayo. Karon na gabi kita mag-focus sa libro na Haggai o Hagyo. Haggai sa Old Testament o kita mag-focus sa biblical revival gikan sa backsliding o unfaithfulness na dili ikaw matinumanon sa Dios. Last week mahitungod sa spiritual na immaturity, karon mahitungod sa unfaithfulness o posible backsliding. Haggai Kapitulo 1. Bago kong magwali, ganahan ko na mag-amputa, mag-usap, mag-amputa. Ginoo, salamat sa oportunidad ni ini. Mangayo ko pagpasaylo sa ako mga kasalanan. Punuan mo ako sa inyong balaan na espiritu. Mangayo mi Ginoo na palihog mang istorya sa among mga kasing-kasing og i-guide og ilid mo akong magwali o magtudlo og klaro. O palihog mag-bless sa matag-usa na apil sa meeting ni ini. Sa presyoso na ngalan ni Jesus. Amen. Basahon ko ang Haggai Kapitulo 1, versikulo 1. In the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josatek, the high priest, saying, bago kitang magpadayon, ganahan ko maghatag og gamay na background sa libro na Haggai para mas klaro ni. So, ang panahon sa Haggai is pagkahuman sa exile. So, sa tuig na 722 BC, ang Northern Kingdom of Israel they were taken captive by sa bansa na Assyria. So, wala ng Northern Kingdom of Israel. Tapos sa 586 BC, na-destroy ang temple sa Jerusalem o ang bansa na Babylonia, giconquer nila ang Southern Kingdom sa Judah. So, wala ng Northern Kingdom, wala ng Southern Kingdom. Tapos, ang Persian Empire nag-conquer sa Babylonia, sa kadugayan, o ang ilang Emperor Cyrus, sa 536 BC, siya naghimo og decree og musugot siya na ang mga Jews makabalik na sila sa bansa na Israel o mubalik sila sa Jerusalem. Pwede silang mag-rebuild sa temple kay na-destroy ang temple sa 586 BC o ang Jews pwede silang mubalik sa ilang pagsimba. Ang nahitabo sa 536 BC,
mga 50,000 Jews nakabalik sa Jerusalem o sila uh, they um, repaired the altar of burnt offerings. Tapos gilay nila og foundation sa temple. So nagsugod na sila sa paghimo og bag-o na temple. Ang nahitabo na persecute sila, na ay persecutors. So naghuna-huna sila na stop muna sa ministry sa Ginoo. Stop muna sa paghimo og temple. So ang temple so far na ay altar of burnt offerings o na ay foundation pero wala pa ay temple. So para makita nato ang importansya na sila maghimo og temple, ang ilang pagsimba paralyzed kung walay temple. Kinahanglan gyud na mahuman ng temple. Ang nahitabo, wala sila nag-finish ang temple kay naay persecution og 15 katuig. 15 katuig wala na silang work. Pagkahuman sa 15 katuig, naay usa na festival na sila mag-keep. It's called Festival of the New Moon. Magbasa ko og Haggai 1:1 mausab. In the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, so Festival of New Moon. So meaning naa sa ila na nag-join sa feast. Dili morag fiesta, but more like they're just observing kining special na adlaw. O sa panahon ni Ana na naay mga tawo na naa sa Feast of the New Moon, ang Ginoo gigamit niya si Prophet Haggai. Now si Prophet Haggai is tiguan. O wala sila'y prophet na daghan na decade. Sa 70 years nila na exile, wala sila sa Israel. Gamit og prophet na maghatag og mensahe sa ila. And it's Prophet Haggai. Sa iyang panahon na ay newer prophet, si Zechariah, young prophet siya, pero wala pa siya nagsugod. Si older prophet, si Haggai, naghatag og mensahe. Sa end of verse 1, si Zerubbabel, governor. Siya ang political leader. So, importante sa Ginoo na maskin ang governor sa Israel o sa Judah, importante sa Ginoo na ang governor makadungog. Tapos, it's also to Joshua, the son of Josedek, the high priest. Joshua ang ilang high priest sa ilang panahon. So both earthly government na leader o spiritual na leader na o mensahe para sa ila o para sa normal na mga tao. So gigamit sa Ginoo ang Prophet Haggai sa versikulo 2, sugod diri ang mensahe. Haggai 1:2. Thus speaketh the Lord of hosts, saying, This people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. So, accusation ni. Giingon si Haggai na para sa inyo, karon dili tama na panahon na magbuhat para sa Ginoo, mag-alagad sa Ginoo, maghimo og iyang temple. O 15 katuig na. O wala pa sila nagbalik sa ilang pag-alagad sa Dios. 15 katuig. So,
uso na point diri, um, dili sila matinumanon sa Dios, murag nag-backslide silang tanan ng mga tao, ang ilang spiritual leader, si Joshua the high priest, maskin ang ilang governor, si um, si Zerubbabel, silang tanan nag-backslide, silang tanan dili matinumanon kay 15 ka tuig wala sila nagbuhat para sa Ginoo. O kini ang mensahe sa Ginoo para sa ila. Versikulo 3. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Is it time, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? Ang accusation, nag-enjoy lang sila sa ilang mga balay. Sa English, King James English, ang word sealed houses. Ang idea sa seal, human na, kay na ay sealing. So, I think, ato. So, gikompleto nila ang kaugalingon nila mga balay. Nang mibalik sila sa Jerusalem, tanan na destroy. Kay sa gera niadtong 586 BC, tibuok na Jerusalem na destroy. So nag-start sila sa temple, nag-rebuild, start pa lang. Human na ang foundation, human na ang altar, pero kana na lang. Pero wala sila'y problema na gihuman ang ilang kaugalingon ng mga balay. O nag-enjoy sila sa ilang mga kaugalingon na balay, pero wala sila'y pansin, wala sila'y nagbuhat para sa Ginoo, og suko na ang Dios na wala sila'y care sa Ginoo. Versikulo 5, kini ang sunod na point sa mensahe gikan sa Ginoo. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Maayo na ang title sa tibuok na mensahe, consider your ways. Maghuna-huna, mahitungod sa inyong mga agi, inyong mga buhat, inyong mga gibuhat. Sa versikulo 5 na ay word therefore, kung na ay therefore or wherefore, magtanaw ikaw sa nauna na mga bersikulo. So, nakabase na 15 ka tuig wala sila nag-alagad sa Dios, wala sila naghatag og masking gamay na care sa temple of God, pero naa sila care sa kaugalingon ng mga balay. So, sa ingalan na situation, ang Ginoo nag-ingon, consider your ways. Bago kita magpadayon, ganahan ko mag-share sa inyo mahitungod sa revival. Nahinumdum ba mo na last week nag-ingon kita na dili posible na ikaw maka-revive sa kaugalingon? Diri sa Haggai Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod 5, wala namang tao sa Israel na nakita na dautan ko ako nagkasala. Wala sa ila na nagduol sa Dios o nangayo og revival. Ginoo ang nagduol sa ila. Ginoo ang nag-raise up og propeta na mag-ingon sa ila na naa sila'y problema o maghuna-huna sila mahitungod sa ilang mga buhat. So, usa sa atong matunan, Ginoo ang interesado sa revival. No, kung ikaw makita na kinahanglan ko ma-revive ko, maayo. Kung diretso ikaw sa Diyos, duo ikaw sa Diyos, o mag-ampo, o maghinusol, o maghuwat na ang Diyos mag-revive sa imo. Pero daghang kabeses, wala ta na-realize na backslide na ta. Wala ta na-realize na dugay na diri ko matinungan sa Diyos. Ginoo ang nagpadala og mensahero. Sa kaso niini sa libro na Hagay, Hagay ang tao na gigamit sa Ginoo. Gi-raise up niya si Hagay
na magwali sa ila o gipatan-aw na backslidden man sila. Versículo 5. Now therefore thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Murag, duha ka beses na kita, or maybe kini ang, duha ka beses sa versículo 2 o 5, nakita nato ang words, the Lord of hosts. Ang Lord of hosts means God of armies. Now, ang Ginoo daghang mga title, yung nagigamit niya Lord of hosts, God of armies, buot pasabot suko na siya. Ang God of armies, buot pasabot, andam siya maggera. Kung wala sila maghinusol, puwerteng gamhanan ang atong Ginoo. He is the God of armies. O kung kinsa ang iyang enemy, o kung kinsa ang dili matinumanon, pwede siya mag-attack. Versículo 5. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Sa versículo 6, makita nato kung unsa ang nahitabo sa mga tao na luwas, pero kinahanglan og revival, mga dili matinumanon. Tan-aw nato sa versículo 6. Ye have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Maski unsa ang ilang magbuhat para sa kaugalingon, walay panalangin gikan sa Ginoo. Nagtrabaho sila, pero ang Diyos wala siya nag-bless sa ilang farming, so gamay ra ang ilang mga crops, ang ilang mga pagkaon. Magkaon sila, mo inom sila, dili buot pasabot na alak, normal na drinks. Pero kulang. Dili sila warm maski naa sila mga sinina, o naa sila sahod, pero murag ang ilang sahod, murag ang bag na ay holes, murag sayon mawala ang ilang kwarta. So sa atong panahon, naay pod mga tawo na ang feeling nila na ako'y sahod, na ako'y kwarta, pero sayon mawala. Murag akong bag na ay holes. Inganang kinabuhi sa tao na dili matinumanon sa Diyos. Sa versikulo 7, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. So ang versikulo 6, excuse me just a second. Raquel? Pasensya akong i-ring. Ganahan niya magawas. Versikulo 7, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. So ang versikulo 6, mahitungod sa ilang mga problema, mahitungod sa walay panalangin gikan sa Dios. Sugod sa versikulo 7, Dios maghatag og murag invitation na mobalik sila sa pag-alagad sa Dios. Versikulo 8, kini ang iyang sulti o giingon. Haggai 1:8, go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Ang Ginoo, ang ganahan lang niya, mubalik ikaw sa pag-alagad sa Diyos. Build the temple. Kinsa katuig, wala sila nagbuhat. Ganahan sa Ginoo, mubalik yun sila sa ilang pagbuhat para sa Ginoo, sa pag-alagad. Versikulo 9, ye looked for much, and lo, it came to little. And when you brought it home, I did blow upon it. Why, said the Lord of hosts?
because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. Ganahan nila na maayo ang ilang mga kinabuhi, daghang kwarta, na ay tahimik, pahulay, mag-enjoy sila sa kinabuhi. Pero kung unsang ilang trabaho, kung unsang ilang sahod, God blew it away. Diyos umangkon, ang rason na sila nalisudan, Diyos ang nag-decision ni Ana. Maski magtrabaho sila, maski mag-saving sila, Diyos ang nag-blow sa ilang mga kwarta o mawala. Diyos nag-blow sa ilang mga sinina, pagkaon, tubig, o mawala. O ang rason, naa sila'y panahon para sa kaugalingon, pero wala sila'y panahon para sa Ginoo. Sa tinuod, dili sila matinumanon sa Ginoo. Ug suko ang Ginoo, wala siya nag-bless sa ila. Versikulo 10. Therefore, so tan-aw nato sa unang bersikulo, o buot pasabot, kay wala sila nag-alagad sa Diyos, pero nag-alagad na lang sa kaugalingon. Versikulo 10, therefore the heaven over you is stayed from her dew, and the earth is stayed from her fruit. Ang Diyos wala siya naghatag og uwan, wala naghatag og crops o ani. Og ang rason wala sila nag-alagad sa Diyos. Kung ganahan ka na mabless ikaw, kinahanglan na ikaw mag-alagad sa Diyos. Og Diyos mag-bless, Diyos ang maghatag. Versikulo 11, asa gikan ang ilang drought na walay tubig, walay uwan, walay pagkaon. Versikulo 11, and I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the lands. Asa gikan ang drought? According sa versikulo 11, and I called for a drought. Diyos ang naghimo og drought. Siyang nagdesisyon na wala na sila'y uwan, wala na sila'y pagkaon. O nakabase ni sa wala sila nagsimba sa Diyos, wala sila nag-alagad sa Diyos. Versikulo 11, versikulo 11. Humanata. No, versikulo 11 mausab. And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine. New wine buot pasabot the grapes or fresh grapes. And upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon the cattle, and upon all the labor of the hands, na ay drought, walay blessing. O kana ang mensahe. Wala sila nag-alagad sa Diyos na 15 katuig. Suko ang Diyos ug siya nagtawag og drought. Karon ang ilang oportunidad na maminaw o maghuna-huna mahitungod sa ilang mga gibuhat o ilang kaugalingon na sala na nawala ang tanan sa ilang mga blessing. So, sa versikulo 12, makita nato ang result sa mensahe. Gikan sa Ginoo ang idea kinahanglan nyo og revival. Dili gikan sa ilang mga kasing-kasing. Og Diyos nag-andam og mensahero og nag-ingon sa ila ingani ang inyong kasalanan, kini ang rason na walay blessing sa inyong mga kinabuhi. Og ang ilang invitasyon, ang ilang response, versikulo 12, then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Josedek the high priest. So ang governor og ang religious leader, ang high priest,
with all the remnant of the people. So, tanan na mga tao sa Jerusalem karon, mga 50,000 or maybe 50,000 plus. Then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Josedek the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him, and the people did fear before the Lord. So, kini ang atong nakita, ang ilang response, nag-obey na sila. Dili buot pasabot, nagsugod na sila sa pagbuhat sa temple, pero sa ilang mga kasing-kasing, nagdesisyon na sila, mobalik ko sa pag-alagad sa Diyos, magbalik ko sa pagbuhat para sa iya. Sa versikulo 12, nag-obey na sila sa ilang mga kasing-kasing. O nakita nato nang sila nag-obey, ang boses na nadunggan nila, boses ni Haggai, pero sila nag-obey sa voice of the Lord their God. Hibaw nila kining mensahe gikan sa Dios. Kung ang pastor magwali ug makita mo iyang mensahe gikan sa Biblia, buot pasabot ang mensahe dili gikan sa inyong pastor, gikan sa Dios. Na kung ang pastor magwali og dili Biblia, iyang mga prinsipyo gikan sa pastor gyud, dili gikan sa Biblia, well, ang mensahe gikan sa pastor. Pero kung ang pastor nagwali og Biblia, dili gikan sa pastor, gikan sa Dios. So sila nag-obey sa voice of the Lord their God and the words of the Haggai the prophet. So hibaw nila ang mga pulong ni Haggai gikan sa Ginoo. So sila musunod sa pulong sa Diyos o sa boses sa Diyos. O sa last part sa versikulo 12, and the people did fear before the Lord. So ang nahitabo, ang response nila sa mensahe na consider your ways. Nag-obey sila sa ilang mga kasing-kasing o nahadlok sila sa Ginoo. Nibalik sila sa kahadlok sa Ginoo. Ibaw ka kung kinahanglan mo og revival, usa sa nahitabo sa imong kinabuhi, wala na ikaw nagsunod sa Dios. Ang ikaduha, wala na ikaw sa kahadlok sa Dios, which dako na problema. Pero sila mibalik sa pagsunod sa Dios o mubalik pod sila sa kahadlok sa Dios. So biblical revival, mubalik ikaw sa obeying God and fearing God. Unsa ang gibuhat sa Ginoo nang sila naghinusol o balik na sa obeying and fearing God? Unsa ang response sa Ginoo? Versikulo 13. Then spake Haggai the Lord's messenger in the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord. So, ingan niyang nahitabo. Hibaw nato sa last week's na mensahe, gikan sa Hebrehanon 5 ug 6, wala kang makarevive sa kaugalingon. Pwede kang maghinusol, pero yung mag-revive sa imo, Ginoo. Ginoo lang ang makarevive sa imo. Sa versikulo 12 diri sa Haggai kapitulo 1, naghinusol ang mga tao. They're obeying and fearing God. O sa versikulo 13, ang mensahe gikan sa Ginoo nang sila naghinusol, nag-ingon siya, I am with you. So, una sa tanan, ang blessing nila kay naghinusol sila, presensya sa Diyos, naa ang Ginoo kauban sa ila. Kana ang iyang giingnon sa versikulo 13, I am with you, saith the Lord. So kung maghinusol ta, ang Ginoo mag-ingon na siya, kasi I am with you. Usa sa mga problema, kung backslider ikaw, kung dili ikaw matinumanon sa Diyos,
Dili man na ang Dios nag-leave sa imo, murag ikaw nag-leave sa Ginoo. Karon nag-ingon sa Ginoo nang sila naghinusol, I am with you. O ikaduha, versikulo 14. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Josedek, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and did work in their house of the Lord, in the house of the Lord of hosts, their God. So, una sa tanan, ang Ginoo nag-ingon, I am with you. Tapos, according sa versikulo 14, and the Lord stirred up the spirits sa governor, sa high priest, o sa tanan ng mga tao sa Israel, buot pasabot sa stirred up, revived. God revived them. Kanusa na ang Diyos nag-revive sa ila sa panahon na sila naghinusol o nag-ingon sa ilang kasing-kasing mo mag-obey na ko o mubalik sila o kita sa kahadlok sa Diyos. Kanapod ang panahon, naghuwat ang panahon sa ang Diyos sa ingana na panahon, and then He stirred up the people, stirred up their hearts, o na-revive sila. Ginoo gyud ang mag-revive sa mga tao. O makita nato diri sa Hagay, ganahan sa Ginoo nakita ma-revive. Andam siya mag-revive sa mga tao na mubalik sa iya. Ang kinahanglan, mensahero sa pahinumdom na backslidden na ikaw o mubalik ikaw sa Diyos. So mensahero, tapos na ang tao maminaw o maghinusol. Kung maghinusol ang mga tao, buot pasabot, mag-obey na sila sa Ginoo o mubalik sa Ginoo o padayon sila maglakaw sa kahadlok sa Diyos. Kung tinuod ang mga tao, tinuod sila maghinusol, ang Ginoo andam na i-revive sila ng kaagad. So ang nakita nato diri sa Hagay, God is the one who wants to revive us. Gikan sa iyang kasing-kasing ang ingan. God raises up the messenger. God gives the message. Unsang atong part, maminaw sa mensahe, mosunod sa pulong sa Diyos o sa iyang word, o mobalik sa kahadlok sa Diyos, o Diyos mag-revive sa ato. Wala ta maka-revive sa kaugalingon, pero ang Diyos mag-revive sa ato. O panahon na mahitabo ang revival sa atong pagbalik sa Ginoo, sa atong paghinusol, sa atong na mobalik sa kahadlok sa Diyos. So, ang ilang mga blessings ng sila na naghinusol, Diyos, padayong maghatag og mga mensahe sa ila, padayon ang presensya sa Diyos, nag-ingon, I am with you, o revival, stirred up sa ilang espiritu, o kini, padayon na oportunidad mag-alagad sa Diyos. So, ingana ang biblical revival. Gikan sa kasing-kasing sa Diyos ang idea na ma-revive ta. Gikan sa Diyos ang mensahero. Kita maminaw o maghinulsol. Ug once na mabalik ta sa Diyos, siya mag-revive sa ato. Dili kita mag-revive sa kaugalingon. Diyos mag-revive sa ato. And we get continued messages, continued presence of God, revival, or continued privilege to serve. Last verse para kompleto ang chapter. In the 24th day of the 6th month in the 2nd year of Darius the king, kana ang panahon na human na
kanang revival service o nag-decision sila na mobalik sa Dios o na ay revive. Unta blessing sa matag usa, unta kini um, makatabang sa ato sa kaugalingon ng revival, also sa revival sa atong mga congregation o church kita mag-ampo. Salamat kaayo Ginoo sa oportunidad magtuon sa inyong pulong mahitungod sa biblical revival. Ginoo, salamat sa inyong gugma sa amo na kamo ang naganahan na ma-revive ni. Mangayo mi og forgiveness sa among mga stubbornness o backsliding, spiritual immaturity, o sa mga panahon na dili mi matinumanon sa inyo. Salamat sa inyong pulong ug sa inyong mga mensahero. Ug mangayo mi Ginoo na padayon mi mosunod sa inyo molakaw sa espiritu. Ug kung kinsa sa amo Ginoo kinahanglan og revival, i-revive mo mi Ginoo. O Ginoo gamiton niyo mi na mag-share o pulong sa Dios sa among mga congregation mangayo mi Ginoo na sila ma-revive ug padayon mo lakaw sa espiritu mo mag-obey sa inyo. Palihog mag-bless sa matag usa na pastor o maskin sa mga tawo na dili pastor na naminaw karon o mangayo ko Ginoo na hitubong klaro kini mensahe sa ila ug sa ila mga kasing-kasing. Please bless their churches and their services also. Sa inyong presyoso na ngalan. Amen.